Sino po ang naka-receive ng blessings ng nakaraang linggo? Wow, purihin ang Diyos. Increase sa salary, answered prayers, healing. Lahat po, no? Purihin ang Diyos. Kumusta naman po yung mga pasanin natin? Dala-dala po ba natin? Ako, dala-dala ko po palagi. Sana dala-dala nyo rin. Kasi po, ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo, Kabanatang 11, talatang 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang luba sa inyong pasanin, at kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Kaya huwag nyo pong iiwan yung pasanin. Kailangan dala-dala natin. Alam natin kung kanino natin dadalhin. Ang pagtitipon ng mga mananampalataya sa pangalan ni Jesus ay gawaing kalugod-lugod sa Diyos Ama. Dito sa lugar na ito, sa paggabay ng banal na Espiritu, tuloy-tuloy nating tinatanggap ang banal na salita ng Diyos na hinahayag ng kanyang mga hinirang na tagapagsalita. At bilang isang katawan, sabay-sabay nating inaalay ang ating handog ng papuri at pasasalamat. Ito ay nasusulat sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 13 at talatang 15. Ang sabi, kaya't lagi kayong magalay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Tumayo po tayong lahat. Ama, sa aming pakikiisa sa pagtitipon ng katawan ng mananampalataya sa pangalan ni Jesus sa buong daigdig, dala namin ang aming mga alay ng pasasalamat sa lahat ng aming mga tinatanggap na pagpapala at biyaya mula sa iyo. Kasama ang mga pasanin ng aming mga buhay, lumalapit kami ngayon sa pangalan ni Jesus upang magpuri ng buong puso at aawit ng may kagalakan. Hallelujah! Purihin mo ang Diyos Ama. Pag-ibig ng Diyos sa akin ay abot sa kalangitan. Nadarama ko ang lubos ng katapatan. Pupurihin kita ngayon at kailan pa man. Sa liwayway ng umaga, gumising ka kaluluwa. Awit ng masigla, purihin mo ang Diyos Ama. Pag-ibig ng Diyos sa akin ay awit sa kalangitan. Nadarama ko ang lubos ng katapatan. Pupurihin kita ngayon at kailan pa man. Pupurihin kita habang ako'y may buhay. Pupurihin kita
ngayon at kailanman, pupurihin kita, Jesus, pupurihin kita, ngayon at kailanman, pupurihin kita, habang ako'y may buhay, pupurihin kita, ngayon at kailanman, pupurihin kita, Jesus, pupurihin kita, Jesus, pupurihin kita, Jesus. Ay ating pupurihin, ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya, siya laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Ating pupurihin, ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya, siya laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Makapiling kang lubos, nananabik ang puso ko sa'yo, Jesus.
Hallelujah! Tunay na nananabik ang aming mga puso, O Panginoon. Kaya tuloy-tuloy din ang aming pagpupuri, pasasalamat sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na walang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, wala kang katulad, O Diyos. Habang di nagmamaliw, payapaan nilang mga aliw, sa iyong biyaya at kalahatian, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong kalinga at katapatan, wala kang katulad, O Diyos. Awa nanlalangin sa liwa, lubos at ganap ang iyong pangunawa, sa iyong katwiran at kabanalan, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pangako at kabutihan, wala kang katulad, O Diyos. Kailan na di napaparang, umapawi ng lahat kong agam-agam, sa iyong papuri at karangalan, wala kang katulad, O Diyos. Ikaw lamang ang nais ng buhay ko. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos.
lahat. Diyos ka nga ang lahat sa'kin, ang lahat, ang lahat. Diyos ka nga ang lahat sa'kin, ang lahat, ang lahat. Diyos ka nga ang lahat sa'kin, ang lahat, ang lahat. Diyos ka nga ang lahat sa'kin, ang yaman, ang nangunguna. Sinong katulad mo? Labis ang sukat ng iyong kaharian, lahat sa magatunay ikaw ang lahat. Diyos ka nga ang lahat sa'kin, ang lahat, ang lahat. Diyos ka nga ang lahat sa'kin, ang yaman, ang nangunguna. Sinong katulad mo? Labis ang sukat ng iyong kaharian, lahat sa magatunay ikaw ang yaman, ang nanguna. Sinong katulad mo? Labis ang sukat ng iyong kaharian, lahat sa magatunay ikaw, lahat sa magatunay ikaw ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y ibig mo at inaging lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Kaya na makapagkaloob, mamahaling iyas, ibintong niloob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong manilihin. Di ko akalain ako
ilubog ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Makapiling ka, nagdala kang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob. Mga halihiyas, hihintong ilubog ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, dakilang sa pangalan ni Jesus. Salamat po. So, tayo po ay patuloy na mag-aaral dito sa Ebanghelyo ayon kay Mateo. At tayo po ay nasa kapitulo 6 na, chapter 6 ng Mateo. Naalala niyo pa ba yung mga nagdaang pag-aaral na ating dinaanan ng mga nakaraang linggo? I hope hindi sana natin ito nakakalimutan. No? Parati sanang hindi lamang nasa isip pala, dapat ay nasa puso rin. Pag sinabi nating nasa puso, ibig sabihin nun ay ating sinusunod yung ating natututunan. Alam po ninyo, ang ating pangunahing talata ngayon sa Mateo chapter 6, verse 1 to 4, ito po ay karugtong nung sermon ni Kristo Jesus sa bundok, na kung saan doon niya naibigay yung tinatawag nating Beatitudes sa wikang Ingles. At sa pangunahing talata na ating babasahin mamaya, makikita natin doon yung tatlong pangkaraniwang gawain o mabubuting gawa na sinasanay nitong mga Hudyo na ito nung panahon ni Kristo Jesus. At ano ba yung tatlong klaseng mabubuting gawa na yon? Yun po ay sa pamamagitan ng pagbigay ng limos, sa panalangin, at sa pag-aayuno. Itong tatlong mabubuting gawa ay kadalasang ginagawa ng mga masasabi nating relihiyosong mga Hudyo. At alam naman natin na itong mga Hudyo na ito, kung hindi man karamihan sa kanila, I think lahat sila ay pawang mga relihiyosong tao. Kaya dito sa hapong ito ay ating titignan yung isa doon sa tatlong mabubuting gawa na madalas ay sinasanay nitong mga Hudyo na ito. At ano yun? Yun ay sa pamamagitan ng pagbigay ng limos o yung pagbigay. Okay? So, pwede ko ba kayong anyayahan na magsitayo at ating babasahin yung ating pangunahing talata sa Mateo chapter 6. Sisimulan natin sa verse 1 hanggang verse 4. Sabay-sabay po nating basahin yan. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila, sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit.
Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 3, ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang maging lihim ang iyong paglilimos. At ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Muli sa pagkakataon na kami po ay makapagsamba sa inyo sa pamamagitan ng aming pag-awit at papuri at sa oras na ito sa pamamagitan ng pag-aral ng inyong salita. Panginoon, ang panalangin po namin ay mangusap po kayo sa amin, sa aming mga puso, upang kami po ay dumating sa punto na aming susundin ang inyong mga utos. At hindi lamang po yan, naway protektahan nyo rin po kami sa aming kaaway na si Satanas. Tinataas ko rin po sa inyo ang aking sarili, Panginoon, ang aking kahinaan. Naway kayo po sana ang siyang magsalita sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo ho tayo. Meron ho tayong 3 punto lang sa hapong ito. At ito yung 3 punto na ating pagdadaanan. Yung una dyan ay ang pagsanay ng katuwiran. Yung pangalawa ay ang panganib ng relihiyon. At yung pangatlo, ang pangako ng gantimpala. Okay? 3 points lang tayo sa hapong ito. Pero bago po natin talakayin yung unang punto, siguro tignan muna natin yung Mateo chapter 5 verse 20 para makakuha tayo ng konting konteksto doon sa pangunahing talata na ating pag-aaralan. So tingnan nyo muna, umatras kayo ng konti kung hawak nyo ang inyong Biblia sa Mateo chapter 5 verse 20. Ang nakalagay po dyan, at ito ang nakasaad dito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano bang klaseng katuwiran meron itong mga eskriba at mga fariseyo? Ano ba yung kanilang katuwiran? Bakit kailangan nating lagpasan o higitan ang kanilang mga katuwiran upang tayo ay makapasok daw sa kaharian ng Diyos? Alam niyo nung na yan ay sasagutin nitong pangunahing talata na ating dadaanan sa hapong ito. Kaya umpisahan na po natin sa Mateo chapter 6 verse 1. Yung ating pinakaunang punto, ang pagsanay ng katuwiran. Tingnan yung maigi yung pinakaunang salita dyan sa Mateo chapter 6 verse 1. Ano yung pinakaunang salita? Mag-ingat. Okay? Alam po ninyo, ang ibig sabihin ng mag-ingat ay ano? Mag-ingat ka nga. Dahil pag hindi ka nag-ingat, anong pwedeng mangyari? Mapahamak ka. Di ba? At kung hindi mo sinunod yon at hindi ka na nag-ingat at ikaw ay sabihin nating nadapa o may masamang o hindi ka talaga sumunod, talagang may masamang mangyayari. Yun yung consequence, no? Ang nakakalungkot lang, tayong mga tao, sa tingin ko nasa likas na sa atin no? Nasa nature na natin yung hindi sumusunod sa mga babala na ibinibigay. Katulad na lang nung larawan na ito na makikita nyo dyan. Ito madalas ninyong makikita yan sa along C5, yung sign na yan. Walang tawiran na kamamatay. Pero anong ginagawa ng tao diyan? Sila ay tatawid pa rin. Imbis na tumawid dun sa overpass, anong ginagawa nila? Dun pa rin sa, buti sana kung pedestrian lane yun hindi alam niyo naman, mabilis ang mga sasakyan sa C5, di ba? So,
Kaya madalas, anong nangyayari? Merong nasasagasaan. Alam po ninyo, ang Biblia, maraming mga babala na nilagay ng Diyos sa isang kadahilanan. At yun ay upang tayo ay hindi mahulog sa trap ng ating kaaway na si Satanas. Yun ang kadahilanan. Kaya ang daming babala, ang daming warnings, ang daming salitang beware or mag-ingat. At alam po ninyo, bilang anak ng Diyos, at kung sinasabi ninyo na kayo ay tunay na alagad ni Kristo Jesus, alam nyo ano ang expectation ng ating Diyos sa atin? Tayo ay susunod sa Kanyang utos. Tayo ay makikinig dun sa Kanyang mga babala. At iiwasan natin kung ano man yung babala na sinasabi ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Diba? So, tingnan natin muli yung sa verse 1 ng chapter 6. No? Ano ang sinasabi dyan ni Jesus? Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. No? Sa ibang version, ang nakalagay dyan, ang inyong katuwiran. Sa wikang Ingles, righteousness. No? Huwag mong ipakita sa tao yung mabubuting gawa mo. No? Na kung ang intention mo ay ito. Pag ang intention mo ay para ikaw ay mapansin, ang sabi ni Kristo Jesus, huwag mo na lang gawin. Bakit? Sapagkat wala kang makakamit na gantimpala mula sa iyong Ama na nasa langit. Yun ang sinasabi ni Jesus. Pero sandali lang. Kung titignan ninyo sa Galatia chapter 5 verse 16, aatras tayo ng konti sa Mateo chapter 5 verse 16. Ano ang sinasabi diyan? Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Etong verse na to, parang na-preach to ni Pastor EJ about a month ago. Mga isang buwan na ang nakakaraan. Dito, ano sinasabi rito? Na ipakita natin ang ating mabubuting gawa. Anong ibig sabihin yan? Kino-contradict ba ng Diyos yung sarili niyang salita? Doon sa chapter 6 verse 1. Na kung saan, anong sinabi niya? Abay, kung ikaw, ang ninanais mo lang ay mapansin ng tao, huwag mo na lang ipakita ang iyong mabubuting gawa. Meron bang pagkakaiba doon? Nagkokontrahan ba yun? Abay, hindi po. Kung ganun, ano ang pagkakaiba ron? Kung sinasabi ni Jesus sa 5:16, ipakita mo, pagdating sa chapter 6, huwag mong ipakita. Ano ang diferensya dun sa dalawang verses na yon? Ito po ang pagkakaiba dun. Hindi po issue yung kung ipapakita mo o hindi yung iyong kabutihan o yung gawain o yung mabubuting gawa. Hindi issue yon. Ang issue dito ay yung layunin mo o yung motibo mo kung bakit mo pinapakita ang iyong mabubuting gawa. Sa Matthew 5:16, ang layunin mo, kaya mo ipinapakita ang mabubuting gawa ay dahil gusto mong bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. That's your intention. Yun yung motibo mo. Pero sa chapter 6 verse 1, kaya sabi ng Diyos, huwag mo na lang ipakita yon. Bakit? Kasi ang layunin mo ay ganito. Gusto ko ako ang mabigyan ng kaluwalhatian. Gusto ko ako ang makilala. Ako ang mapansin at hindi ang Diyos. Ang sabi ni Jesus, pag yan ang ninanais ng iyong puso, huwag mo na lang ipakita at wala kang makakamit na gantimpala mula sa Diyos. Tandaan ninyo, ang ating Panginoong Diyos ay tumitingin parate sa puso at hindi sa panlabas na gawain. Ang mga Pariseo at itong mga eskriba na ito, ano ang tinuturo nila parate? Ang tinuturo nila parate,
na mas importante kung ano yung ginagawa sa panlabas na anyo. Yung sa puso, it's not necessary. Hindi naman talagang kailangan na matuwid ka rin sa puso. Basta ang importante, sa panlabas na anyo, okay ka. Maling-mali yan eh. Yan ang kabaligtaran sa pagtuturo ni Jesucristo. Si Jesus, anong parating sinasabi? Kailangan matuwid ka sa puso. Yun ang importante. Dahil kung matuwid ka sa puso, pati yung panlabas na kaanyuan mo, sigurado yan, magiging matuwid. Hindi katulad nitong mga katuwiran, nitong mga Pariseyo na to. Yung katuwiran nila, sa wikang Ingles ay substandard. No? Parang mahinang quality, kinapos, no? Sa standard ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Bakit kinapos? Kasi nga ang motibo nila sa paggawa ng kabutihan ay pakitang tao lamang. At yan ay nanggagaling, alam nyo saan? Yan ay nanggagaling sa maling pagkakaintindi sa salita ng Diyos. Mali ang pagkaintindi nila sa salita ng Diyos. Tingnan natin sa Mateo chapter 16, verse 6. Anong sabi dyan? Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo at iwasan ninyo ang lebadura ng mga Pariseyo at ng mga Saduceo. Yung lebadura sa wikang Ingles ay leaven. Parang raw yun, yung yeast, no, na ginagamit sa baking para mag-puff up yung tinapay, o kung ano man yung binibake ninyo. Ang sabi rito, mag-ingat daw tayo at iwasan ang lebadura ng mga Pariseo at Saduceo. Pag sinasabing lebadura, ito po yung mga maling katuruan na itinuturo nitong mga Pariseo na ito. Na kadalasan, ano ang tinuturo nila? Mas importante kung ano yung ginagawa mo sa panlabas. Sa puso, kahit hindi, okay lang. As long as okay ka sa panlabas na kaanyuan. Yan po ay nanggagaling sa maling pagkakaintindi ng salita ng Diyos. Katulad na lang dun sa na-preach ni Pastor EJ nung isang beses, yung patungkol sa pagpatay. Di ba? Ano yun? Pagdating pa lang sa, yung pagpatay ba, kailangan gawin mo sa akto para ikaw ay magkasala ng pagpatay? Hindi. Di ba? Naisip mo pa lang, nagalit ka pa lang sa kapatiran mo, na parang gusto mo na rin siyang patayin. Ang sabi ni Jesus, ikaw ay nagkasala na ng pagpatay. Yung pangangalunya, hindi mo kailangan din gawin sa akto. Ano lang kailangan? Sa isip pa lang. Pag nagkaroon ka ng mahalay na pagnanasa sa isang babae o yung babae sa isang lalaki, ano na yon? Pangangalunya na yon. Pero ano ang tinuturo nitong mga Pariseo na to? Anong tinuturo nila? Pagka hindi mo pa ginagawa sa akto, okay lang yon. Hindi ka pa nagkakasala. Tandaan ninyo, ang Diyos natin ay saan tumitingin? Sa puso. Sa puso siya tumitingin. At kung ang motibo mo sa paggawa ng mabubuting gawa ay hindi dahil sa gusto mong mapansin ng tao, kundi dahil gusto mong mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, yun ang kanyang ninanais. Pero ang sabi niya, kung ang layunin mo o ang motibo mo ay para mapansin ka ng tao, abay, hindi ka tatanggap ng kahit anong gantimpala mula sa Diyos. Yun ang una nating katotohanan, no? Yung pagsanay ng katuwiran. Pangalawa, sa Mateo chapter 6, verse 2, basahin po natin ng sabay-sabayan. Kaya, kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Yung ating pangalawang punto ay ito, ang panganib ng relihiyon.
nagdadala ba kayo ng trumpeta? Alam niyo ba kung ano yung trumpeta? May maliit na turotot, di ba? May bit-bit-bit ba kayong ganon? Na kung kayo ay magbibigay ng limos, nagtoturotot muna kayo bago kayo magbigay. No, tingnan natin kung ano sinasabi ni Jesus dito. Unang-una, katulad ng sinabi ko kanina, sa tingin ko alam nyo na itong mga Hudyo na ito ay talagang mga relihiyosong tao. No? Sila ay relihiyoso. At dahil sa kanilang pagiging relihiyoso, yung pagbigay ng limos o kahit yung pagbigay sa simbahan o sa kanilang sinagoga, hindi issue sa kanila yun. No, walang issue dun sa pagbigay. Bakit? Simula sa kanilang kabataan hanggang sa kanilang paglaki, sila ay tinuturuan talaga, hindi lang ng kanilang mga magulang, pati ng mga pariseo at eskriba, na kailangan nilang magbigay o magbigay ng limos. No? Meron din ngang katuruan yun doon sa Talmud daw, ito ay isang libro ng mga Israelita, na kung saan, pag ikaw daw ay nagbibigay ng limos, nakakabawas daw ito sa kanilang mga kasalanan. Which is not true. Alam naman natin na hindi yan biblical, wala sa Biblia. Pero itong mga pariseo, walang problema sa kanila dun sa pagbigay. Sanay silang magbigay. Ito ang issue sa kanila. Ano ang motibo nila sa kanilang pagbibigay? Kaya ngayon ang sinasabi ni Jesus na mag-ingat sila. Na huwag nilang gayahin itong mga pariseo na ito na mapagkunwari na tuwing magbibigay ay magpapatunog ng ano? Ng trumpeta. No? Alam niyo itong pagtunog ng trumpeta, base dun sa mga scholar ng mga Biblia, meron daw talaga, noong mga panahon ni Jesus, may mga tao, o pati yung mga pariseo, may bit-bit na trumpeta. At ang kadahilanan daw doon ay, tuwing sila ay nandoon na kung nasa lansangan man o doon malapit sa sinagoga, pag gusto nilang magbigay ng limos, talagang magtotorotot sila. Para yung mga pulubi at yung mga nangangailangan ng tulong ay pupunta sa kanya at pipila na. At hihintayin na yung pagbigay ng tulong o limos para sa kanila. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kung tayo daw ay magbibigay ng tulong o ng limos, huwag tayong magpapatunog ng trumpeta. May dala nga ba kayong trumpeta? Sana wala kayong dalang trumpeta o kahit pito man lang pag kayo ay magbibigay ng limos. Dahil ayaw ng Diyos ng ganyan. Gusto niya pag ikaw ay nagbibigay, tahimik ka lang. Pero alam ninyo, sa panahon natin ngayon, yung mga tao na mayayaman na nagbibigay ng milyong-milyong piso sa gawain o pati sa iglesia, madalas makakarinig ka ng mga papuri at palakpak mula sa mga tao. Pero kung iisipin nyo itong mga milyones na kanilang binibigay, yun ay mga sobra sa mga kayamanan na kanilang inaari. Pero itong mga taong mapagpakumbaba na nagbibigay out of their needs na, no? Yung hindi sobra, kumbaga yung kakainin na lang nila ay ibibigay pa nila sa iba dahil nakikita nilang nangangailangan yung kapatiran nila, wala kang malirinig na palakpak o papuri man lang sa mundo. Pero dun sa mga taong nagbibigay out of their excess dahil sobra at milyon-milyon ang binibigay, yun ang gustong-gusto ng mundo. Pero sa Panginoong Jesus, ano ang gusto niya? Sa laki ba ng halaga ang pagbabase ng Diyos? Hindi. Ano ang binabase niya parati? Yung ating mga puso. Medyo mainit ba? Parang mainit, no? Pwede bang lakasan natin ng konti yung aircon? Pinapawisan na kasi ako rito. Okay? So, kasi kanina, sabi ko, buti malamig ang lugar natin. Kaya siguro ininitan, akala niya, giniginaw ako. Hindi. Lakasan lang natin ng konti yung aircon. Okay? So, magpatuloy po tayo. Yan ang karaniwang gawain sa mundo. Yung mga nagbibigay ng malaki, yung ang
pinapalakpakan. Pero yung mga tahimik na nagbibigay, no, kahit maliliit na halaga, pero yun ay galing na sa sarili nilang pangangailangan sana, pero ibinigay pa rin yun, hindi pinapansin ng tao. Alam niyo, naalala ko, yung bago pa ako umattend dito sa CCF, meron akong ina-attendan na church. Yung unang beses ko pumunta doon, merong binigay na parang yung chronicle din natin. Dahil nung pagdating ko, umpisa na nung service, hindi ko na natignan maigi yung kanilang chronicle. Pero may nakita akong 2 envelopes. Yung isang envelope para sa ikapo, yung isang envelope para sa yung offering sa wikang Ingles. No? So, nung panahon na yun, hindi ko pa alam kung anong ibig sabihin ng ikapo. No? Yung nga lang, ang nakakalungkot, nung panahon na yun, ang dala-dala kong pera sa wallet ko nun ay 20 pesos lamang. Pero nung nakita ko yung envelope, sabi ko, siguro kailangan maglagay dito. Pero 20 pesos lang, sabi ko, hindi bale. Ilalagay ko. Total, nasa envelope naman. So, dinilagay ko doon. Nga lang, kailangan ilagay mo pa yung pangalan kasi meron sila doon na kailangan mong isulat daw yung iyong pangalan. So, sinulat ko yung pangalan ko. Next week, nung umattend ako ulit, medyo maaga-aga. So, kailangan kong maghintay bago mag-umpisa yung service. So, habang naghihintay ako, tinignan ko ulit yung chronicle. So, ngayon may panahon na ako para basahin. Napansin ko, meron pa palang puting papel sa gitna. Pagtingin ko dun sa puting papel, listahan pala. May pangalan at saka kung magkano yung ibinigay. Nung nakita ko yun, sabi ko, sana wala yung pangalan ko rito. Alphabetical. Di binabasa ko isa. Pagdating sa letter N, patay. Ngan George, 20 pesos. Alam niyo, ito pa yung nakakahiya kasi obvious na obvious. Kasi yung pangalan bago pangalan ko, nagbigay ng 10,000 pesos. Kaya yung diferensya ng dami ng zero, halatang halata. Talagang hiyang-hiya ako nung mga panahon na yun. Pero alam nyo, hindi ko alam kung ano ang intention nila at ganun ang kanilang ginawa na isusulat pa yung pangalan at kung magkano yung ibinigay. Siguro para magkaroon ba ng kompetisyon dun sa mga mayayaman na magpapalakihan ng bigay. Pero sa aming mga mahihirap na wala nang masyadong maibigay, ang tingin ko doon sa akin ang naging dating sa akin, hindi na lang ako magbibigay kasi nakakahiya Ang liit lang pala ng binibigay ko kumpara sa mga binibigay ng ibang tao. Buti na lang dito sa atin sa CCF, hindi ganun ang pinapagawa na kailangan ilagay ang pangalan at merong listahan kung magkano ang ibinigay nyo. Kasi pag makita ni Pastor EJ kung magkano lang yung ibinigay ko, malamang hindi na niya ako pagsasalitain dito sa pulpito. No, joke lang yun. Joke. Okay, pero alam po ninyo, tandaan ninyo, ang issue dito ay hindi yung kung magkano ang iyong binigay. Maliit man o malaki, ang importante yung motibo mo kung bakit ka nagbibigay. Ito ba ay para mapansin ka ng tao na habang nagbibigay ka ng malaking halaga na tseke, palalakihin mo pa yung tseke para mapicturan ka at malagay sa dyaryo? Kung yan ang intention mo, ang sabi ng Diyos, hindi ka makakatanggap ng gantimpala sa Kanya. Bakit? Kasi natanggap mo na yung gantimpala mo dito sa mundo. Yun ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Meron pang sinabi si Jesus diyan sa verse 2. Ipakita natin ulit yung verses screen. Ang sabi niya, kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga. Yung salitang mapagkunwari sa wikang Ingles ay hypocrite, na sa wikang Greko ay hypocrites, na ang ibig sabihin, isang aktor, a stage player, or a pretender sa wikang Ingles. Kumbaga ikaw ay isang stage actor, yung nagpapalabas sa entablado, di ba? Sa stage. So, ang sabi ni Jesus,
Kapag ikaw daw pala, ang layunin mo sa pagbibigay ay para mapansin ng tao, ikaw ay isang mapagkunwari. Isa kang ipokrito, mapagpaimbabaw. At sino ba yung kadalasang tinutukoy ni Jesus na mga mapagkunwari? Hindi ba yung mga Pariseyo? So kung yun ang ginagawa natin, para na rin daw tayong mga Pariseyo. Mga mapagkunwari. Bakit? Kung titingnan ninyo ang Mateo chapter 23, verse 25, ito po ang sinasabi. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga Fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan. Ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. Ang tawag ni Jesus sa kanila ay ano? Mga mapagkunwari, mga ipokrito. Alam po ninyo, ang isang taong mapagkunwari, hindi mo siya mahalata na mapagkunwari siya. Parang isang ang aktor sa entablado, napakagaling umarte. Hindi mo siya mahahalata. Kadalasan Diyos lamang ang makakakita niyan. Bakit? Kasi ang Diyos hindi nakatingin sa panlabas na gawain ng tao. Saan siya nakatingin? Sa puso. Kaya napakahirap para sa atin na malaman kung yung taong kaharap mo ay mapagkunwari o hindi. Kaya kung titingnan nyo itong mga Pariseyo na ito, ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Linisin nyo muna ang inyong kalooban, yung panloob. Di ba? Yung kanilang panloob bago yung panlabas. No? It has to start in the heart. Yun ang kailangan nilang linisin. Pag kayo ba ay naglilinis ng pinggan, ano ba ang nililinis nyo? Yung sa labas lang ba ng pinggan? Hindi, di ba? Kadalasan is yung sa ibabaw, yung sa loob ng pinggan muna, bago doon sa labas. The same way, kaparehas din sa ating mga puso, sa ating pagiging Kristiyano. Kailangan parati ang inuuna ay yung ating mga puso. Kaya kung ikaw ay magbibigay ng limos, magbibigay ka ng tulong, pero ang puso mo naman ay hindi matuwid sa Diyos, para sa Kanya, ikaw ay mapagkunwari. Ikaw ay parang isang Pariseyo na isang ipokrito. Kaya uulitin ko, ang issue dito ay hindi kung ikaw ay magbibigay o hindi. Ang issue rito, ano ang layunin mo? Ano ang motibo mo? Bakit ka nagbibigay? Pag gusto mo lang mapansin ng tao, sinasabi ng Diyos, hindi ka aya-aya sa Kanya yan. Ayaw niya yan. Ang gusto niya, nagbibigay ka. Bakit? Dahil gusto mo siyang mabigyan ng kaluwalhatian. Puntahan natin yung ating pinakahuling punto sa hapong ito. Basahin natin ang Mateo chapter 6, verse 3 at saka verse 4. Sabay-sabay po nating basahin yan. Ngunit, kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong upang maging lihim ang iyong paglilimos. At ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Ang pangatlong punto natin ay ang pangako ng gantimpala. Yung sinabi ni Jesus dyan sa verse 3, yan po ay sa wikang Ingles, ang tawag natin dyan ay isang proverbial expression. Parang figuratively speaking. Ganun po yun. Huwag niyong kukunin yan as literal. Ngayon, pag kukunin mong literal yan, nasasabihin mo, ay hindi alam ng kaliwang kamay ko yung ginagawa ng kanang kamay ko. Malamang yan ay may problema dyan sa iyong utak, di ba? Dapat alam ng kaliwang kamay mo kung ano ang ginagawa ng kanang kamay mo. Pero bakit sinabi ni Jesus ng ganoon? Na huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay or the other way around. Sa tingin nyo, anong dahilan? Ito ay upang ipaalam sa ating lahat o dun sa mga nakikinig na napaka-importante
nitong kanyang sasabihin. At ano yun? Na kung ikaw daw ay magbibigay ng tulong sa iyong kapwa, sa iyong kapatiran, dapat gawin mo ito ng sikreto. Huwag mong ipamamalita sa ibang tao. Nagbigay ka ng 20 pesos dyan sa kaibigan mo, uy, si ano binigyan ko ng 20 kanina? No? Pinagkalat mo na sa buong barangay. Hindi ho dapat ganyan. O hihintayin mong may tao na may testigo pa, saka mo ngayon iaabot yung 20 pesos. Kitang-kita nung isa pang kapatiran at ang sasabihin ng kapatiran na yun, uy, napakabait mo namang tao, talagang matulungin ka. Sinasabi ng Diyos, huwag tayong ganyan. Dapat daw ay, kung magbibigay tayo, dapat sinisikreto natin. Yun yung ibig sabihin niya na huwag ipapaalam sa kanang kamay yung ginagawa ng kaliwang kamay. At ang sabi niya doon sa verse 4, na kapag yan ay ginawa natin, abay tatanggap tayo ng gantimpala mula sa ating Diyos. May gantimpala. Ang Diyos ay may pangako ng gantimpala kapag tayo ay magbibigay na hindi mo ipamamalita sa ibang tao. Kung pwede mo ngang huwag sabihin sa sarili mo, gawin mo. Parang ganun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Tingnan natin ang Kawikaan, chapter 19, verse 17. Ano ang sinasabi dyan sa Kawikaan 19:17? Pakita lang natin sa screen. Sorry, atras ko ng konti. Pwedeng i-atras natin yung slide natin. I-atras lang natin yung slide. Yuhu! Ayaw gumana yung aking clicker. Okay, anyway, babasahin ko sa inyo yung, if you have, kung hawak nyo yung inyong Biblia, buksan ninyo sa Kawikaan chapter 19, verse 17. At ano ang sabi diyan? Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang, at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay mabait sa dukha, ibig sabihin ikaw ay tumutulong sa mahihirap, nagbibigay ka ng tulong o pera o pagkain o kung anuman sa mahihirap, ang sabi sa Kawikaan, ikaw ay nagpapautang sa Diyos. Kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa, yun daw ay ginagawa mo sa Diyos. Ang isa pang mas magandang ehemplo dyan ay itong Mateo chapter 25, verse 35 to 40. Ano ang sinasabi diyan? Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain, ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. 37, pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin o uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Verse 40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Si Jesus po mismo ang nagsasabi nito, na kung ikaw ay nagbigay ng tulong sa pinakamaliit, hindi yung pinakamaliit na maliit, no? Ibig sabihin sa pinakamahirap o pinakadukha na kapatiran, yung tulong na ibinigay nyo raw, ay yun, ang ibig sabihin nun, yun ay ibinibigay nyo kay Jesus. Kung si Jesus mismo ang nangailangan ng tulong, do alam natin na imposibleng mangyari yan. Pero para lang sa illustration, kung siya ang mangailangan ng tulong, tutulungan nyo ba siya? I'm sure tutulungan ninyo. Kaya sabi niya rito sa Biblia,
kung yung mahirap mong kapatiran ay nangailangan ng tulong at siya ay tinulungan mo, ang ginawa mong pagtutulong na yon ay pagtulong sa Kanya. Do hindi talaga, hindi kay Diyos ang tulong natin. Pero dahil sa ginawa nating pagtulong sa tao, ang sabi ng Diyos, yun ay ginagawa mo para sa Kanya. Napakalinaw ng halimbawa na ipinakita sa atin ng Diyos dito. Kung talagang sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, itong klaseng gawain na ito, itong mabuting gawa na ito, na yung pagbigay ng tulong o limos sa ating kapatiran, sinasanay mo ba ito? Ginagawa mo ba ito? O ikaw ay katulad lang ng mga tao na binanggit ni Santiago doon sa kanilang iglesia. Sa Santiago chapter 2 verse 15 to 16, ito po yung sinasabi rito. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subalit hindi ninyo sila binigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang yun? What's the use? Sabihin natin meron kang nalaman na isang kapatiran na tinanggal sa trabaho. Tapos yung asawa niya ay nagkaroon pa ng sakit na cancer. At yung kakaunting pera na naipon nila, nasimot na sa pagpapagamot ng asawa. At dahil diyan, yung mga anak nila ay hindi na nakapag-aral dahil walang pambayad sa tuition. Ngayon, itong kapatiran mo na ito ay lumapit sa iyo at humingi ng tulong. At ito ang sinabi mo, humayo kang payapa, magpainit ka at magpakabusog. Ipagpe-pray kita. Nasaan yung mabuting gawa doon? Walang masama na ipanalangin mo siya. Pero ano ba ang kailangan niya nung mga panahon na iyon? Dito sinabi ni Santiago, wala na nga silang makain sa pang-araw-araw. Ano ang ginawa mo? I'll pray for you. Ipapanalangin kita. Hindi po yan ang sinasabi ni Kristo Jesus. At ayon kay Santiago, kung ganyan ka, ang sabi niya, ikaw ay mayroong patay na pananampalataya. At ano ba yung patay na pananampalataya? Pag sinabing patay, walang buhay. Di ba? Hindi yan magre-respond sa salita ng Diyos, sa katotohanan na malalaman niya. Hindi yan magre-respond. Bakit? Kasi patay na eh. At malamang, baka itong tao na to ay hindi pa talaga ligtas. Bakit? Patay kasi ang kanyang pananampalataya. Ngayon, kung babalik tayo doon sa verse 4, tingnan lang natin ulit yung sa screen. Sa verse 4, ano ang sabi ni Jesus diyan sa verse 4? Okay? Tingnan nyo sa inyong Biblia, sa verse 4, ito yung sinasabi. Upang maging lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay ano raw? Gagantimpalaan ka. Hindi ba't napakagandang pangako yon na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos? Pag sinabi niyang gagantimpalaan ka nga ba niya? Sigurado yan. No, kung yung mga tao hindi tumutupad sa pangako, ang ating Panginoong Diyos, tutupad yan. 100%. Kaya pag sinabi niyang, pag ikaw ay tumulong sa iyong kapwa, pag sinabi niyang gagantimpalaan ka niya, sigurado yan, gagantimpalaan ka niya. Pero meron pa tayong isang katotohanan na makikita sa Biblia. No? Kasi yung pinapatungkol dito ni Jesus, yung gantimpala, hindi lang kasi yung
gantimpala na makakamtan natin pag tayo ay nasa kanyang kaharian na. Yung gantimpala ay pwede rin nating makamtan dito sa mundo. Kung titingnan ninyo ang pangalawang Korinto, chapter 9, verse 6. Pangalawang Korinto, chapter 9, verse 6. Pakita lang natin sana sa screen, okay? Ano ang sabi diyan? At ito ang ibig kong sabihin. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Itong prinsipyo na ito, itong doktrina o katotohanan na ito ay hindi gawa-gawa ng tao. Ito po ay ibinigay ng Diyos. Ang sabi niya, kung ikaw ay maghasik ng konti, aani ka rin ng konti. Pero pag naghasik ka ng marami, mag-aani ka rin ng marami. No? Itong katotohanan na ito, ang kadahilanan na sinabi yan ng Diyos at iniutos niya yan sa atin, ay upang subukan ang ating pananampalataya sa Kanya. Kung tayo nga ba ay tunay na naniniwala sa Kanya o hindi. Pag sinabi niyang maghasik ka ng marami, sigurado yan, gagantimpalaan kita. Aani ka rin ng marami. Mangyayari ba yan? Sigurado yan. Mangyayari yan. Pero ako po ay hindi nagpipreach ng prosperity rito. Ang binabanggit ko lamang po sa inyo ay isang katotohanan na nakikita natin mismo dito sa Biblia. Marami pang verses yan. Kung titignan po ninyo sa Kawikaan, chapter 11, verse 25, ito po ang sinasabi diyan, ang taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligin din. Sa Kawikaan, chapter 22, verse 9, ito naman ang sinasabi, ang may mga matang mapagbigay ay pinagpapala sapagkat nagbibigay siya ng kanyang tinapay sa mga dukha. Kung ikaw ay magbigay, gagantimpalaan ka. Pangako yan ng Diyos sa atin. Ngayon, kung kuripot ka at ayaw mo magbigay, no, huwag kang mag-expect ng gantimpala sa Diyos. Okay? Kasama yan sa sermon ng ating Panginoon sa bundok. Ayon dito kay Lucas chapter 6 verse 38, may nilagay dyan si Lucas at ito yung sinasabi ni Jesus, magbigay kayo at yun ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw. Ang ilalagay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. No? Ano sabi ni Jesus? Sa panukat na iyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Alam niyo, yung pagbigay ng mensahe patungkol sa pagbigay ay hindi naman mahirap eh. Ang mahirap diyan yung pag-apply nitong katotohanan na ito, na tayo ay magbigay. No, tayong mga, ewan ko kung nature nating mga Pilipino talagang kuripot at ayaw magbigay. Pero ang nature natin dapat ay nature ng isang Kristiyano na, di ba? Na pag sinabi sa atin ng Diyos na tayo ay magbigay, lalo na doon sa ating mga kapatiran na nahihirapan. Pero tandaan ninyo let me just ika-clarify ko lang ng konti. Pag sinabi natin kapatiran na nangangailangan, ito yung mga kapatiran na talagang nangangailangan. Hindi yung kapatiran na tamad at ayaw magtrabaho kaya parating gutom at humihingi. Yun, huwag niyong tulungan kasi tamad yun. Kung gusto niyong tulungan niyong magtrabaho, bigyan niyo ng trabaho. Pero yung sinasabi rito ni Jesus, yung tutulungan natin, ay yung mga kapatiran na talagang, sabihin natin yung mga balo na, o yung mga tawag dito, talagang katulad yung example ko kanina na nawalan ng trabaho, nagkasakit yung kanyang asawa, yung mga ganong senaryo. Yung talagang nangangailangan ng tulong. So ang sabi dito ni Jesus, kung ano ang iyong binigay, yung sukat ng iyong pagbigay, ganun din yung sukat ng Diyos ang pagbigay niya sa iyo, no? By your standard of measure, no,
it is by way of your standard as well, God will give it to you. Ganun yun eh. Kung ano yung panukat mo, ganun din yung panukat ng Diyos. Kung nagbigay ka ng maliit, ano ang i-expect mo? Siyempre maliit din. Kung nagbigay ka ng malaki, again hindi ito about prosperity preaching or prosperity gospel. Nasa Biblia yan, mamaya basahin nyo. Paulit-ulit yung basahin, yun pa rin ang magiging interpretation nyo. No, pag ikaw ay nagbigay ng konti, natural, konti rin yung tatanggapin mo. Pag ikaw ay nagbigay ng marami, marami din ang tatanggapin mo. Pero tandaan ninyo, ito ay ginagamit natin hindi para sa paghingi ng pera sa tao. Ito ay sinabi ni Jesus para sa bawat isa sa atin na nakakarinig ng kanyang salita. Dahil alam niya, merong iba o karamihan sa mga tao ay ayaw magbigay. Bakit? Galing yan sa dugo at pawis ko. Dapat ako lang ang makinabang. Pero kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, alam mo na hindi yan galing sa dugo at pawis mo. Kanino galing yan? Yan ay galing sa Diyos. Ngayon, baka may iba sa inyo ay nagtatanong, ganun ba, Brother George? Tatanggap ako ng gantimpala? Pero kanina, sabi mo doon sa verse 2, doon sa mga mapagkunwari, no? Na natanggap na nila yung kanilang gantimpala. Kung makatanggap ako ng gantimpala dito, ang ibig sabihin ba nun ay isa rin akong mapagkunwari na katulad ng mga Pariseo? Tingnan po natin muli yung Mateo chapter 6, verses 1 and verse 2. Ano ang sabi dyan sa verse 1? Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, anong sabi ron? Wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. So kung ang motibo mo ay mali, wala kang makakamit na gantimpala. Pero pagdating sa verse 2, anong sinabi dyan? No? Kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpatunog ng trumpeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano ang pagkakaiba niyan? Sa verse 1, sino daw ang nagbibigay ng gantimpala? Sino ang ayaw magbigay ng gantimpala sa verse 1? Ang Diyos. Tama ba? Sa verse 2, sino ang nagbigay ng gantimpala? Ang Diyos ba o ang tao? Ang tao. Hindi ang Diyos. Ang gantimpala na makakamit mo sa tao ay ano? Papuri at palakpak nila. Yun ang matatanggap mo. Pero ang gantimpala na galing sa Diyos ay higit pa riyan. No? Sobrang higit pa riyan. At ang sinasabi ni Jesus dito, na kapag ikaw ay tumulong, ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay magbigay o maglimos, ang sabi niya, gagantimpalaan kanya. Much more kung ito ay gagawin mo ng sikreto at hindi mo ipamamalita. Dahil pagka ipinamalita mo ito, ang gantimpala na matatanggap mo ay ang papuri at palakpak ng tao at hindi yung gantimpala na manggagaling sa Diyos. Okay, so sana naging malinaw sa atin, no, dito sa issue ng pagbibigay. Ang pagbibigay po natin o pagtulong sa ating mga kapwa, tandaan ninyo parati, dapat ay nanggagaling sa ating mga puso. Kasi kung ikaw ay mapagkunwari, katulad ng mga aktor sa entablado, ang parating inaabangan mo lang ay yung palakpak ng mga tao sa iyong palabas, di ba? Pero ang gusto ng Diyos, pag ikaw ay tutulong sa iyong kapwa, ang maging layunin mo parati ay mabigyan siya ng kaluwalhatian. At pag yan ang intensyon mo na nanggagaling sa iyong puso, ang sabi ng Diyos, gagantimpalaan kanya. Yun ang
pangako niya. Kaya sa ating pagtatapos, meron ho akong mga katanungan dito na gustong itanong sa inyo. Kayo po ba ay tumutulong at nagbibigay sa mga kapatiran na nangangailangan? Ginagawa niyo po ba yan? Huwag niyo sabihin, wala rin akong pera, paano ako makakatulong sa aking kapatid? Abay, napakaraming paraan na pwedeng tulungan ng isang kapatid na nangangailangan. Hindi lamang yan sa pera. Pwede rin yan sa serbisyo o sa ibang paraan ng pagtulong. Ngayon, kung kayo nga ay tumutulong at nagbibigay, ano naman ang motibo mo? Kaya ka nagbibigay. Yun ba ay para makamit mo ang title na isa kang napakabait at matulungin na tao? Ang sabi ng Diyos, kung yan ang motibo mo at yan ang ninanais mo, natanggap mo na ang iyong gantimpala. Sana kung tayo ay tumutulong, sana ito ay galing sa isang dalisay na puso, sa isang malinis na puso. Sana yung ating pagbibigay sa tao o pagtulong sa tao ay galing sa ating pagsunod sa Diyos at pag-ibig sa ating mga kapatiran. At sa ating pagtatapos, basahin po natin itong Hebreo chapter 4, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabayan. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Alam po ninyo, sa pinakadulo ng ating buhay, ang sabi ng Diyos, sa araw ng paghuhukom, pagdating natin sa harapan niya, tayo ay hubad. No? Tayo ay hubad, tayo ay exposed, no, sa wikang Ingles. Hindi lang 'yon, lahat ng sikreto, lahat ng naikukubli ay ilalatag sa harapan niya. Wala tayong maitatago. Kung ano talaga ang nasa iyong puso sa araw na 'yon ay ipapakita ng Diyos sa ating lahat. At tayo at ang Diyos ay magkakaroon ng pagsusulitan sa wikang Tagalog. No? Sa wikang Ingles, every single one of us must give an account sa wikang Ingles. Ito yung tanong ko sa inyong lahat bago tayo mag-closing prayer. Handa na ba kayo na makipagsulitan sa ating Diyos? Sa wikang Ingles, will you be ready to give an account? Ang panalangin ko, sana anytime, pag dumating yung panahon na to, na yun, nakaharap natin ang Diyos, ready ka. Bakit? Dahil sinunod mo ang lahat ng babala na ipinakita sa atin ng Diyos mula sa kanyang salita sa Biblia. At kung sinasabi mo, ikaw ay isang tunay na disipulo ni Kristo Jesus, ang expectation ng Diyos is that ikaw ay susunod. Tama ho ba yung sinabi ko? Okay. So, tayo po ay magsitayo at tayo po ay mananalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat dito sa spiritual na pagkain na ibinigay nyo sa amin itong hapong ito. Salamat, Panginoon, at ipinaliwanag nyo sa amin na kayo po ay hindi nagnanais doon sa aming mga panlabas na gawain. Ang parati nyong tinitignan ay yung pag-iisip ng aming puso, yung gawain ng aming mga puso. Panginoon, naway parati nyo po sana kaming paalalahanan na ang maging layunin namin parati ay kayo ang mabigyan ng kaluwalhatian at hindi kami. Na parati naming matandaan na kung anuman ang meron kami sa ngayon, ito po ay galing lamang sa inyo at hindi sa aming dugo
at sa aming pawis. Dahil pati na rin yung aming abilidad na makapagtrabaho ay galing sa inyo. Kaya wala po kaming maipagyabang. Salamat pong muli, Panginoon, sa inyong katapatan. Naway aming sundin po itong mga katotohanan na aming natanto sa hapong ito. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral at makapagsamba sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Isa na naman pong patunay at paalala mulit-muli na ang ating pagtitipon ay napakahalaga. Muli tinumanggap tayo ng banal na salita na inihayag sa atin ng hinirang na kapagsalita natin ngayong hapon, si Brother George. At ang paghihimay po ay napaka-importanting maunawaan natin ang mga pagtuturong ito. Nagumpisa po tayong nagpupuri sa Diyos. At tatapusin natin itong hapon na ito, kukumplitohin natin ang ating pagpupuri at pagbibigay ng pasalamat ng buong puso. Tumayo po tayong lahat. Sadyang kakapat-pawang di may paliwanag. Sa puso ay umaapaw kaligayahan di ko may salarawan. Di napapipigil ang damdamin ko ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko at magdiwang sa kabutihan mo. Ang alay ng sayaw, lungod at sumigaw. O Panginoon, ito ang nais ko. Ang makikan kita sa aking pagsamba at sa tuwing ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo. O Panginoon, ito ang nais ko. Sadyang kakapat-pawang di may paliwanag. Sa puso ay maapaw kaligayahan di ko may salarawan. Di magkapitigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko at magdiwang sa kabutihan mo. Pagkalay ng sayaw, lungod at sumigaw. O Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba at sa tuwing ay luwalhatiin ka. At kailan pa man, di mawalay sa'yo. O Panginoon, ito ang nais ko. Sa bawat sandali ng aming pagpupuri. Pinupuri, pasasalamatan ka magpahanggang. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko at magdiwang sa kabutihan mo. Nag-alay ng sayaw, lungod at sumigaw. O Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba at sa tuwing ay luwalhatiin ka. At pagkailan pa man, di mawalay sa'yo. O
O Panginoon, ito ang nais ko. Purihin ang Diyos hanggang sa muli pagtitipon. Salamat po.